Good afternoon, Director Dale Evangelista. Paano po ba masusuportahan ninyo at ni Mayor Sco Moreno yung mga nasa taekwondo? Taekwondo lang? Or Lahat ng sports sports. in general? Oo, in general. Okay, ganito. Sa ngayon kasi, ang sinimulan na namin yung mga pag-identify ng mga sports na isasali namin sa Batang Pinoy. So, may taekwondo program doon, may karate, may futsal, swimming, track and field, karate, sepak takraw, volleyball, ano na ba? Track and field. Marami tayong event na papadala sa Batang Pinoy. Yung tanong nyo naman kung paano masusupport, may program kaming gagawin para sa lahat ng taga-Maynila. Yan. Maraming program yun. Sa support naman, in what kind of support ba yung tinatanong ng iba? Yung Training program or facility nila na kailangan, coaches. and kung Check. libre din po. Oo. Yeah, definitely, when we start the program for Manila, yung free clinic, it will start, syempre, libre. Tapos lahat ng facility na meron tayo, identify namin kung ano yung maayos. Yun yung sport na ilalagay namin sa facility na doon. Example, sa Bitas. Ano ba yung available sa Bitas? Swimming pool, maayos. Yung taas, hindi ko pa nabalikan. Titingnan ko ulit kung okay yung yung function room. Kasi dati doon nagta-taekwondo kung maalala mo. O, tapos yung Andalusia, naikutan ko na yun. Maayos ang swimming pool nun, maayos yung basketball court, tapos merong pwedeng judo area doon sa taekwondo. O, doon sa isang venue naman sa Dapitan, napuntahan ko na rin yun. Maganda ang basketball court, okay ang swimming pool. So, pwedeng maraming sport na makapagsimula doon. Okay, Director, ganito po. Tanong ko lang, kung ganyan yung mga programang gusto ninyo, paano siyang malalaman? Ibababa ba yan sa barangay o sa school or through ads? Paano bang malalaman yan? Ganito. Pagka kasi galing sa Manila Sports Council yung program, ibinababa namin, kunyari, gawa kami ng program, i-endorse namin kay Yorme. Si boss naman, i-approve. Ang target, papadala natin sa Barangay Bureau. Sa Barangay Bureau, i-disseminate naman sa lahat ng barangay for registration. Or, kung kami naman, ang target naman namin, yung schools, ang coordination naman namin nun sa SDO. Ganon yun. Ganon na magiging dissemination. Tapos, ipopost yan ni Yorme sa kanyang Facebook page. Kami rin sa Manila Sports Council, magpo-post din kami. Para alam ng lahat kung ano talaga yung nangyayari. Like what we're doing now, pinakikita namin kung sino yung mga magre-represent. Kaya mamaya, 2:30, kung sasama kayo, meron ngayon na gymnast. Makita nyo kung ano ang ginagawa ng mga bata in preparation for Batang Pinoy. Batang Pinoy is in General Santos. Director, matanong ko lang, mga ilang taon po ba pwedeng mga sumali po sa mga sports? For sports camp, we can start at 7 years old. 7 years old, pataas. Iniisip ko nga, pati si Lolo at si Lola magkaroon. Oo, kasi masaya yun eh. Tsaka maging healthy pa rin yung mga lolo at lola natin. Pero for this Batang Pinoy, para aware kayo, ito yung parang intercity na organized ng Philippine Sports Commission. Oo, ang ilalaban natin doon, ang dala natin sa General Santos, Team Manila. Ang Team Manila is 12 and 13 years old. Tapos 12, 13, 14, 15, 16, and 17 years old. Director, yun po ba halimbawa, dahil sabi mo nga, di ba, intercity siya. Yes. Paano ko halimbawa, competition, tapos may nanalo, ano ba yon? Ilalaban ba siya outside the country, ganon? And then, Or dito lang yun siya? kasi is finish doon, Batang Pinoy. Dito lang talaga Ikaw yan. yung nag-champion sa Batang Pinoy. Depende na lang kung ikaw din yung magka-qualify for palarong pambansa. Palarong pambansa is a different entity. Hindi qualifying yung Batang Pinoy. Pero most likely, pag ikaw yung magaling sa Batang Pinoy, papunta ka rin sa palarong pambansa. Kumbaga doon na di-discover yung talent niya. Yes. Doon magsisimula.
Yung mga judo, taekwondo, mga age po, idea po, na pwedeng sumali din po. Sumali, 7 years old, pwede. Lahat po 7 years old. I-standard namin para 7 or 8 years old papunta sa ganitong edad. Pati basketball camp, volleyball, water polo, swimming, taekwondo, karate, judo, at iba-ibang sport pa. Paano po halimbawa, yung isang estudyante, yung isang trainee, gusto niya talaga yon yung isang halimbawa, taekwondo. Kaya lang, halimbawang wala siyang kakayan para magpagawa nung ano niya, yung robe niya, robe ba tawag dyan? Yung ganon. Paano kaya yan? Pag training, kunyari, camp o sports camp lang muna, t-shirt will do. Pero pag syempre magko-compete ka na, iba na yung gagamitin mo. Yun talaga pang judo or pang taekwondo talaga. Kasi hindi naman allowed mag-compete nang walang uniform. Doon papasok naman si LG para magbigay ng uniform. Message niyo po sa mga kabataan po na gusto sumali. Sa mga batang Maynila na gustong maglaro, mag-ensayo, at maging parte ng programa ng Manila Sports Council, malapit na po namin ibaba uli yung mga programa ng sports kasi iniisip ko nga, dati ginagawa lang ang program ng sports pag summer. Kasi ngayon, ang gusto ko sana, magsimula na ng August or September. Kung hindi lang nagkabagyo, wala na sanang problema, pwede na tayo magsimula September, October, November. Yun yung aming target date. Tapos magre-resume tayo ulit ng January, February, March, and April, May, June. Yun yung ano namin, every 3 months yung program. Message niyo po sa mga magulang din po na yung mga ayaw po ng mga hikayatin yung mga anak nila pero gusto nilang sumali ng mga bata po. Ayaw ng mga bata? Ayaw ng mga magulang isali yung mga anak pero gusto ng mga anak na sumali po. Sa mga magulang naman na ayaw niyong paglaruin o pag-sports yung Supportahan po yung mga anak. Oo. Siguro, palitan natin yung mindset natin. Kasi ako po ay taga-Tondo, batang Tondo. Siguro kung hindi nila ako dinala ng mami ko sa sports, kaya mga kamag-anak namin, mga pinsan ko, baka hindi rin naging maayos yung future namin. So, tandaan nyo, ang sports can create a positive impact sa buhay ng mga bata. Tapos, pagdating mo ng high school, college, pwede ka maging varsity. Scholar ka. May mga scholarship Maraming benepisyo ang sports. Sana yung mga magulang natin sa mga taga-Maynila, tulungan nyo yung mga anak nyo na maging atleta. Lagay nyo sila sa sports. Director, may director, isa pa po tanong ko. Paano po yun kasi hindi nyo nabanggit yung table tennis, yung badminton, yung mga ganon, hindi ba siya kasama sa program? Kaso po biniglaan nyo ako sa tanong. Hindi ako nakapag-review. Kasama po pati pickleball, Ayun, badminton, tennis, Opo, chess. pasensya. Malikot lang yung isip ko. Pati board games. Ayun. Actually, yung board games, iniisip ko siya yung may bola na nga ako dito, pati sandball, para sa mga lolo't lola. Kasi Yun. nagagis mo lang ganyan, chess ka lang, dama. Nag-enjoy sila doon yung mga tatanda Table tennis. Table tennis. Oo. Basta lahat ng may racket, badminton. Lahat Actually, may yan. mga equipment na kami dyan for senior citizens. Siyempre, nakikipag-partner din ako sa Youth Bureau, sa seniors, para lahat naman maging active. Kasi, katulad kayo, di ba, gusto nyo rin naman naging sports, di ba? Paghihikayat po sa ating mga senior din speaking. Nay, tay! Siguro ito na yung panahon para maging active tayo ulit. At simulan natin na maglaro, maging masaya. Kasi pagka mas active ka, mas less yung chance mo magkaroon ng mga sakit. O mababawasan yung pagbibili ng losartan, bili ng amlodipine. Tsaka yung Alzheimer's. Oo, magiging mas active ka, magiging productive tayo. Yes, sir. Director, share nyo naman po yung journey nyo bilang athlete, especially sa swimming, kasi lumalaban po kayo ng international. Hindi ako nakapag-review dyan. Like, kasi ganito, nung bata ako as an athlete, swimmer ako, I started swimming dito sa YMCA Manila.
Tapos nung nag-ibayan, nalipat kami sa Tondo Sports Complex. Kaya alam ko talaga yung pakiramdam ng mga bata nag-iinsay sa mga complex. Tondo Sports Complex, Dapitan Sports Complex, yan yung mga pinag-iinsayuhan namin. Ano pa kami, para makapunta sa Dapitan kasi galing Tondo 3 sakay. Kailangan mo magkandungan ng 3 beses. Tsaka maglalakad. O, pagdating sa Bombilya, yun. Yun yung ano namin doon. Yun ang journey ko. Hanggang sa maging varsity ako ng swimming sa Mapua. Varsity ako ng swimming sa Perpetual. Then nag-national team na. From the national team, simula 18 years old hanggang 38 years old. So 21 years ako naging national player. 11 Southeast Asian Games. Ano po yung pinaglabanan niyo? Sino yung, I mean, sa ibang bansa? Ano yung... Anong bansa? Ako. Sana chinat mo ako kanina. Nakapag-review ako. Marami na. Malaysia, Vietnam, Thailand, Singapore, Laos, Cambodia, Australia, China, Europe. Halos nalibot ko yung buong mundo. Wow. Para sa sports. Yun pala yung benefit talaga nung ano, no? Isa sa Yeah, benefit na, oo, yes. nung mahilig sa sports. Player. Hindi siya lang mahilig. Oo. Talagang Passion. dugo at pawis. Oo. Kasi pag naglalaro-laro ka lang, yun yung mahilig ka lang. Pero pag umabot ka na dun sa national team, iba yung Dedication. Iba yung mindset mo. Hindi siya basta lang ano. Kasi una may puhunan na ang gobyerno sa'yo. Pinag-iinsayo ka na, dinadala ka na sa ibang bansa para mag-insayo, mag-aral doon. So, iba yung national athlete. Iba yung dadanasin mo talaga. Parang ano, direct go for the goal. Always. Always yun. Kasi pag national athlete na yung level mo, ang mindset namin doon, anytime may bata na darating para talunin kami. Yun yung mindset mo eh. Kasi pag nandun ka, gusto mo ikaw yung pinakamagaling. Yes. Diba? So, nung time na yun, kailangan kami yung pinakamagaling. And lastly po, message po sa ating buting Mayor Sco Moreno. Boss, first, maraming salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin, sa akin, na pagsilbihan ng mga batang Maynila sa larangan ng sports. Maraming salamat sa pagbibigay ng oportunidad. Pero syempre, maraming salamat din po sa aming isa rin boss, si Ma'am Daini Dumagoso, sa tiwala din na binigay sa amin. Salamat. And thank you so much. Thank you po, Maraming Director. salamat. Thank you po.